Ang mensahe natin ay sa Gawa chapter 17 verse 10 to 15. Ang pamagat natin ho ay the noble Bereans. Pag sinabing noble, ang isang definition ng noble ay open-minded. Hindi sila mapanghusga kasi fair. Ano ibig sabihin nun? Sila ho ay patas. Then lastly, thoughtful. Maalagain, maalalahanin, caring. Ganun ho ang ibig sabihin yan. So itong noble na pag-aaralan natin, it is about the behavior or condition of the heart. Ito. So ibig sabihin, kung ikaw sa oras na ito ay isa kang open-minded na Kristiyano, ikaw ay noble. Yung katabi mo na yan ay noble. Ibig sabihin yan, open-minded yan. Kaya nandito yan, hindi sarado ang isip niyan na makinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, yan ay makatarungan. Then lastly, yan ay maalaga, maingat. Sabihin na lang natin mapagmahal. Yun ang ating aaralin sa oras na ito. Ano ang mensahe natin? The noble Bereans. At ang makikita natin dito sa mensahe ng Panginoon sa oras na ito, inilalatag ng Panginoon yung mga uri ng taong ito sapagkat meron silang good at positive na mga karakteristik na dapat utaglay natin mga Kristiyano, hindi lang dapat sa panahon noon, lalo na sa panahon natin ngayon. The positive characteristic of the Bereans that we should have as a Christian. Ito na yung gusto kong ipakit sa inyo ngayon. Kaya natin pag-aaralan ng mga taga-Berea dahil sila yung mga tao sa Biblia na gusto kong i-highlight sa buhay dahil sila yung mga tao na may tatlong katangian na dapat taglay ng mga Kristiyano sa kasalukuyan. Mga positibong bagay na kailangan natin matanggap o unawain para bilang mga Kristiyano na ugali ng mga taga-Berea. Number one, ito ang unang positibong katangian ng mga taga-Berea na gusto ng Panginoon maging kagaya din natin. The Bereans were more noble. Ano kanina ang mensahe sa salitang noble? Mas bukas ang isip. Pag binasa nyo ang Gawa, kung gusto nyo maging mabuhay ang inyong puso sa pagmimisyon, kung gusto nyo mabuhay ang puso nyo sa paglilingkod sa Panginoon, basahin mo ang aklat ng mga Gawa at makakabalik ang puso mo sa paglilingkod sa Panginoon kasi nandyan lahat kung paano mga disipulo ng Panginoon kumilos. The Bereans were more noble. Ito ang una nilang bakit po? Sabi dito, because of their number one, unang rason kung bakit siya tinawag na more noble, mas bukas ang isip, dahil sa kanilang willingness to receive the Word of God. Galing sila Pablo sa Thessalonica, at pag binasa niyo po, magkadikit lang po yan. Sa Gawa chapter 7, verse 1, galing sila Pablo sa Thessalonica. Take note, doon sa Thessalonica, halos patayin sila doon. Mga disipulo doon, halos patayin ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo sa Thessalonica, ayaw sa mensahe patungkol kay Jesus. Kaya pagdating dito sa baba, pagdating sa 10, pumunta sila ng Berea. At pagdating nila sa Berea, nagulat sila dahil ang mga Hudyo sa Berea ay kakaiba kaysa sa mga Hudyo sa Thessalonica. Kaya nagkaroon ng comparison. Sabi dito, the Bereans were more nobles, number one na reason, dahil sa kanila kagustuhan na tanggapin ang salita ng Diyos. Pag nabasa nyo sa Biblia, yung salitang kasulatan, hindi yung tinutukoy ay bagong tipan. Pag nabasa mo yung salitang kasulatan, ang tinutukoy nun ay lumang tipan. Alam niyo ba kung bakit advantage ang Kristiyano? Ang Christian, mayroon tayong New and Old Testament. Sa atin kung bakit pinatunayan ang bagong tipan na totoo ang lumang tipan, dahil nangyari ang lumang tipan sa bagong tipan. Si Jesus Christ ang fulfillment ng Scripture. Yun ho ang sinasuggest ni Pablo. Sabi ni Pablo ni Silas sa mga tao sa Berea, si Jesucristo na sinasabi ng Diyos Ama na bababa sa lupa para iligtas ang sangkatauhan, bumaba siya at namatay sa krus. Ayaw tanggapin ng mga taga-Thessalonica. Pangalawang reason kung bakit naging more noble ang mga Bereans, number one, yung kanilang eagerness to hear the teaching of Paul and Silas. Pag sinabing eager sabik siya mapakinggan ang salita ng Diyos, sabik siya mapakinggan ang daladalang balita ng mga apostol ni Jesus. Alam niyo huwag kayong masabik sa mabuting balita kung ang pinapangaral ay hindi si Jesus. Si Jesus ang mabuting balita, wala ng iba. Tama po? Pangatlong reason, sabi dito sila ay open-minded to the gospel. Sabi ko sa inyo kanina, makikita ng utak ng mga taga-Thessalonica kasi nung daladala nila mensahe nila Pablo, si Pablo, ino-open niya si Jesus Christ. Sabi ni Pablo, si Jesucristo ang kaisa-isang Mesaya. Pag sinabing Mesias, yan ay tagapagligtas. Kaya sabi ng mga apostol, ino-offer nila yung mabuting balita, pero yung mga taga-Thessalonica hindi nila tinanggap. Purihin ang Panginoon.
yung mga taga-Berean, sila ay mga open-minded. So yan ho ang unang karakteristik ng isang Berean, na dapat mo taglay natin bilang mga Kristiyano, na dapat mo tayo ay laging willing tayo makinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, lagi tayong sabik sa salita ng Diyos. Pangatlo ho, kailangan bukas ang ating isip at puso sa mabuting balita ni Jesus. Amen po ba? Ganun ho ba ang mga Kristiyano sa JCCF? Mga bukas ho ba ang puso natin? Huwag po tayo huwag po tayo nakapag-debate. Kung may mga tao ho na gusto makipag-usap sa atin, i-share na natin si Jesus kaysa ho makipag-debate pa tayo. Okay. Number 2. Pangalawa ho ang dahilan kung bakit kailangan natin tularan ng mga taga-Berea, dahil pangalawa ho nilang ugali, the Bereans examined what they heard. Ito ho ang sana ho ma-apply ng mga Kristiyano sa lugar na to. Ang mga Berean, sabi dito ho, babasahin ko ho sa inyo, sabi dito, 11b, o sa ano muna, 1. Mas mabuting kausapin ng mga Hudyo roon kaysa sa mga taga-Tesalonica, yan yung A. Pangalawa, willing-willing sila sa pakikinig sa pangangaral ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo. Sino mo dito ang mga Kristiyanong nandito na pagkatapos mong magsimba, uuwi ka sa bahay mo na may note ka, pero ini-examine mo kung totoo ba ang sinabi ng pastor. The Berean examine what they heard. Ang sabi dito, sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan. Marami ng Kristiyano sa panahon natin ngayon ang naloko. Sorry sa word. Marami ng Kristiyano sa panahon ngayon ang hindi na naging solid na Kristiyan dahil naloko sila ng mga mabulaklak na salita ng mga pastor. Mga mabulaklak na salita ng mga ministro. Mabulaklak na salita ng mga pari. Kaya mag-iingat kayo. Pagkatapos niyo magsimba, balikan niyo ang Biblia at tingnan niyo kung tama yung sinabi ng pastor. Amen po. May mga Bible po bawat isa. Nung narinig nila yung kay Pablo, teka, sige, tatapusin muna namin makinig sa'yo, pero mamaya pag alis mo, aaralin namin yung sinabi mo. Napatunayan ng mga taga-Berea na tama yung sinasabi ng mga apostol ni Jesus Christ. Tinanyan una. Paano daw ho? By comparing it to the Old Testament Scripture. Pag nagbasa ka ng Bible at narinig mo sa pastor, teka, bali ata yung sinabi ng pastor. Ngayon, balikan mo yung lumang tipan. Balikan mo ang Biblia na magsasabi sa iyo kung tama o mali yung sinabi ng pastor. Nagkakaroon ka ng curiosity, hindi naman tama yun. Balik ka sa Bible. Kasi ang Bible, nagko-contain siya ng talagang exact detail kung ano ang dapat at hindi dapat na pagsamba. Okay o? By comparing it to the Old Testament Scriptures. Nung narinig nila ang salita ng Diyos, pagkatapos umalis ng mga disipulo, babalik sila sa Biblia at binabasa nila na uunawaan ng mga Bereans, tama yung napakinggan namin. Okay, mayroon mamaya yung bunga. They honestly listened and conducted further personal research. Kayo po ba nagre-research? Kayo po ba pag may narinig kayo mga salita na hindi ninyo masyadong naunawaan, nire-research nyo po ba? Alam nyo, sa totoo lang, meron na ngayon kakayanan tayo para mag-research. Para maunawaan mo kung ano ba talaga yung sinasabi ng pastor. And ang mga Berean, ito yung magandang ugali sa kanila. Pag nakinig sila ng salita ng Diyos, uuwi silang excited. Una, makinig ng salita ng Diyos, uuwi silang excited. Pag-aralan yung napakinggan nila. Sa lumang tipan, ano mo ang pwede natin i-connect dito? Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtaan, basahin ng aklat na yun, dinidinigin mo yung araw-gabi, upang matupad mo ang nasusulat doon, sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Si Joshua, kung bakit siya guminhawa at nagtagumpay, hindi dahil binasa niya lang ang salita ng Diyos. Kaya nagtagumpay si Joshua, napagpala si Joshua, kasi lahat ng nabasa niyang utos ng Diyos, tinupad niya. Mga kapatid, may utos ang Diyos specifically na pag once na ginawa natin, mayroon siyang advantage para mapagpala tayo. Amen? Matthew 6:33. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33? But seek ye first. Alam niyo, sa totoo lang, gustong-gusto natin lagi mapagpala ng Panginoon. Pero ang tanong, una ba lagi si Lord sa lahat ng bagay? Amen ho. They honestly listened and conducted further personal research. And ito ho, ang pinakamagandang nangyari, ito ang naging bunga. Okay? Led many Bereans to faith in Jesus as the Messiah. Ito na ho, naging matagumpay. Okay, ang mga Berean, hindi mo basta mapapaniwala ang mga taga-Berean. Pag binahagian mo sila patungkol sa Panginoon, hindi sila magsasabi ng agree. Anong gagawin nila? Bago ka namin paniwalaan,
aaralin muna namin yung sinabi mo, at the moment na pagbalik mo, bago kami magsabi sa iyo yung totoong sinabi mo. And no? So pagbalik ng mga apostol, naunawaan nila na tama ang tinuturo nila Pablo patungkol kay Jesus. Kaya maraming mga taga-Berea ang napanumbalik sa Panginoon. Alam nyo ho, mas maganda ho pa rin encounter yung ikaw mismo naranasan mo yung Diyos na pinag-aaralan natin. Amen po ba? Di ba, sarap sa pakiramdam, ay yung, ano ba yung si Jesus? Ano ba yung kinakwento na Panginoon? Pag hindi mo kilala personal si Jesus Christ, mananatili lang kwento sa iyo si Jesus. Pero the moment na na-encounter mo siya, the moment na nagkaroon kayo ng personal encounter kay Jesus, ito mga taga-Berea, personal encounter nila kay Jesus, dahil sa Biblia. Amen o? Hindi mo mapapakinggan ng Biblia kung walang magtuturo. Pangalawa, kung hindi mo babasahin. Okay, finally, dito na ho tayo magtatapos, pangatlong points natin. The Bereans guarded Paul's safety. Maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, Christian kung tawagin, isang pamilya kung tawagin, pero sorry sa word, mga Kristiyano, pero sila nag-aaway-away. Ang mga taga-Berea, noong nakilala nila si Pablo, nakilala nila si Silas at mga disipulo, hindi nila itinuring na iba sila. Kaya nung dumating ng mga kalaban nila Pablo, number 1 silang tagapagligtas ng mga disipulo. Mga kapatid, tayo daw ho bilang isang pamilya, ang number 1, mag-iingatan. Okay? Sabi dito, when Paul's enemies arrived from nearby Thessalonica, ito na, papunta na. Pupunta sa Berea, kasi bakit po? Bakit? Gagawin nila kay Pablo yung ginawa nila sa Thessalonica. Okay? When Paul's enemies arrived from nearby Thessalonica, the Berean believers protected Paul by getting him out of the region. Okay, basahin natin sa Tagalog. Okay, sa 14 sabi dito, si Pablo ay dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat. Ito na mga kapatiran. Mga taga-Berea, nung narinig nila papunta mga kalaban ni Pablo, sila ho ang number 1 na nag-initiate para ho ipagtanggol at para ho hindi masaktan si Pablo. Mga kapatid, sa buhay natin bilang isang pamilya, bilang isang simbahan, protektahan mo yung katabi mo. Dahil yan ay pamilya natin. Amen po ba? Tingnan nyo ang pangalawa. Sabi dito, they did not turn him over to his enemies or disassociate from him as the Jews from the Thessalonica might have expected. Yung mga taga-Thessalonica, ang ina-expect nila, makikipag-combine yung mga taga-Berea para tuluyan nilang ma-knockdown sila Pablo. Pero ang ugali ng mga taga-Berea, di sila mga traidor. Ang mga taga-Berea, ng mga Kristiyano sa Berea, ay mga Kristiyano na marunong magtanggol at marunong mahalin yung mga taong nagmamahal din sa kanila. Mga kapatid, tayo ho ay mga Kristiyano. Pag nakarinig ka ng mga bagay na alam mong ikinasisira ng isang mong kapatiran, kung nandun ka, ikaw yung kailangan mag-protect ka sa kapatid na yun. So sabi dito, tandaan, hindi tayo naging Kristiyano para lang sa wala. Amen po ba? Pastor, Kristiyano ako. Kapatid, yung pagiging Kristiyano, hindi ka naging Kristiyano para wala lang. Tayo'y naging mga Kristiyano upang ipakita at ibahagi sa iba ang liwanag ng kaligtasan na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang number 1. At maging halimbawa sa mga tao tulad ng ginawa ng mananampalataya sa Berea. Mga kapatid, yung mga taga-Berea, pinakita nila na eager silang makinig ng salita ng Diyos, willing sila makinig ng salita ng Diyos, at ang pinakalas, willing sila protektahan ang mga Kristiyano sa kanilang bayan. Yung ilaw, yung patuto, yung halimbawang dala-dala natin, kailangan yun yung maipasa natin. Yun yung maipakita natin. Si Jesus po ba ay magandang example? Siya ang pinaka-great example natin. Okay. So dito ho, hamon. Okay, ang hamon natin ho, be like the noble Bereans. Tularan natin ho ang mga taga-Berea. Ano ho? Sabi dito, be always willing to receive the word of God. Lagi ho tayo maging willing ho na tanggapin ang salita ng Diyos. Be eager to hear the teachings of God's servant. Pag may darating bang mga lingkod ng Panginoon, pinapakita mo ba na eager ka makinig? Kaya alam mo, may times, may moment sa buhay natin na ganito. Pag may nag-preach na, ako, ramdam na. Ay, wala akong kagana-gana. Alam niyo, huwag niyo nang tingnan yung preacher. Tingnan niyo na lang yung daladalang message ng preacher. Kasi hindi mahalaga yung preacher. Ano mahalaga? Yung message ng preacher na galing sa salita ng Panginoon. Okay? Be open-minded to the gospel of Jesus Christ. Lagi natin buksan ang ating kaisipan, ang ating puso sa mabuting balita ni Jesus.
Always examine what you heard. Okay, ito ay challenge lang sa inyo. Mamaya kung pag-uwi ninyo, baka naman nag-note kayo, mga kapatid, i-try nyo rin. Always examine what you heard. Then lastly, sabi dito, protect and guard your brothers and sisters in Christ. Yun ang panghuli. Bantayan, ingatan at protektahan natin ang ating mga kapatiran sa simbahan ito, anuman yung sitwasyon, anuman yung season ng iyong buhay, kapatid, huwag mong kakalimutan, may pamilya ka. Isama mo sa iyong pamilya ang mga taga-JCC. Amen po ba? Amen ho? So yan ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito, kung bakit ko in-highlight yung mga taga-Berea, kasi sila yung may mga asal na laging excited makinig ng salita ng Diyos, sila yung may gusto lagi makinig ng salita ng Diyos, and lastly, sila yung mga tao na lagi yung pinagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag sanang uuwi tayo na lagi lang pakikinig ang pakay. Sana sa susunod na mga simba, ikaw mismo eager ka na magsaliksik ng salita ng Diyos. Amen o? Nagre-raise ang simbahan natin dito ng mga preacher, nagre-raise ang simbahan natin dito ng mga worker, then someday makikita mo sa sarili mo, isa ka doon. Amen po ba? Gusto po ba ninyo isang araw kayo magamit ng Panginoon? Amen o? Purihin ang Panginoon sa mensahe ng Panginoon sa araw na to. The Noble Bereans.